Magandang araw o gabi po. Ako po si Miguel, taga San Dionisio, sa bandang Quezon Province. Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong ito, pero ngayon lang talaga napanatag ang loob ko. Nangyari po ito noong mga taong 1981 at hanggang ngayon, kahit lumipas na ang maraming taon, nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko. Kwento po ito tungkol sa mutya ng nyog na ibinigay sa akin ni Lolo Pael, isang matandang kilala sa aming baryo na may alam sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. At dahil sa mutyang iyon, nadamay ang mga kaibigan ko, sina Simeon, Vilma at Rina. Sa gabing halos ikamatay namin dahil sa isang nilalang na matagal nang umiikot sa liblib na bahagi ng aming lugar. Noong Hunyo 16, 1981, alas 3 ng hapon noon, maulap ang langit at parang babad sa dilim ang buong baryo namin sa Sitio Kalumpang, San Dionisio. Nasa tabing ilog ako noon, nagtatabas ng damo dahil may pinapagawa si tatay. Doon ko nakita si Lolo Pael, nakaupo sa malaking ugat ng punong nyog. Tahimik siya, nakatitig lang sa tubig ng ilog. Nakabarong Tagalog na kupas, may dalang lumang supot at hawak ang tungkod na gawa sa balinghoy ng kahoy. Nang makita niya ako, tinawag niya ako. Miguel, halika rito. Huwag kang lalayo. May dapat kang malaman. Lumapit ako, kahit may kaunting kaba. Si Lolo Pael kasi hindi basta-basta nagsasalita kapag may sinasabi siya. Madalas may laman o may babala. Bakit po, Lo? May kumikilos na hindi pangkaraniwan dito sa lugar. Alam kong nararamdaman mo na. Sa totoo lang, ilang linggo na noon na may kung anong gumagala tuwing gabi. Palaging may nawawalang manok, may alagang baboy na biglang namamatay na parang walang dugo, at may mga batang sinasabing may naririnig na pagaspas sa bubong. Pero wala naman kaming nakikitang mabigat na ebidensya. Puro ingay lang, pero nakakatindig balahibo. Pinuksan ni Lolo Pael ang supot. May kumikinang. Isang mutya ng nyog, kulay gatas puti, maliit na bilog, kasing laki lang ng botones. Inabot niya iyon sa akin. Hawak mo na. Pakiramdaman mo. Nang dumikit sa palad ko, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko maintindihan pero parang tumibok ang mutya. Hindi malakas, pero buhay ang pakiramdam. Para pong malamig eh. Iyan ang magtatakip sa iyo sa mga matang naghahanap. Pero ingat, Miguel, kapag ginising mo ang mutya, may hahabol. Tandaan mo yan. Hindi ko agad naintindihan, pero ng araw na yon, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. At mas lalo pang tumindi nang dumating ang tatlo kong kaibigan, sina Simeon, Vilma at Rina. Bandang alas 7 ng gabi, nagkita-kita kami sa harap ng bahay ni Simeon. Kadalasan ay doon kami tumatambay kapag may kwentuhan. Kasi malaki ang papag nila sa labas at presko ang hangin. Si Simeon ang pinakamatapang sa amin, pero siya rin ang pinaka makulit. Si Vilma naman seryoso pero madaling mataranta. Si Rina kabaliktaran, mahinhin pero matapang ang loob kapag kinakailangan. Pagdating ko, kaagad nagsalita si Simeon. Hoy Miguel, ngayong gabi natin sisilipin yung sinasabi ng tao na may gumagalang nilalang sa tabing gubat. Sumama ka. Hindi pa ako nakakasagot. Dinugtungan kaagad ni Vilma. Huwag nga tayo magbiro ng ganyan. Nagagalit ang mga matatanda kapag lumalabas tayo sa ganoong oras. Sabi ni Vilma. Ngumiti lang si Rina pero halatang kinakabahan din. Pero curious din ako. Ayoko man, parang kailangan nating malaman kung ano ba talaga yun. Sabi niya. Binigyan pala ako ni Lolo Pael neto. Inilabas ko sa bulsa ang mutya. Kumikislap sa ilaw ng lampara. Nagulat silang tatlo. Uy, totoo yan? Mutya ng nyog? Para daw may pangprotekta sa mga engkanto, ganun? Sabi ni Simeon. Miguel, bakit ikaw? Bakit ikaw ang binigyan?
Sabi niya, may naghahanap daw at kailangan ko to. Nagkatinginan sila. Tahimik ang grupo. Ang ihip ng hangin lang ang maririnig. At doon na, habang nakaupo kami, may biglang kumaluskos sa dulo ng iskinita. Hindi kaluskos ng pusa, hindi aso, kundi iba. Parang dalawang paa, pero mabigat. Narinig niyo yun? Oo. Teka, ako na. Pero bago pa siya makatayo, may pagaspas na lumusot sa ibabaw namin. Hindi hangin, hindi ibon. Mabigat at mabagal. Parang may nilalang na nagmamasid. Doon nagsimula ang kaba na hindi ko akalaing magtatagal ng buong gabi. Hindi ko alam kung katanghan ba talaga, pero nagpasya kaming apat na sundan kung anong gumagalaw sa iskinita. Bitbit namin ang lamparang gasera ni Vilma at maliit na itak na dala ni Simeon. Hindi pa man kami umaalis ng baryo, may napansin si Rina. Miguel, yung mutya mo umiinit yata. Tama siya. Mula sa malamig, unti-unting naging mainit ang mutya sa bulsa ko. Hindi nakakapaso pero malinaw na may nararamdaman akong pagbabago. Parang may nangyayari. Pagdating namin sa gilid ng gubat, naamoy namin agad ang kakaibang singaw. Hindi bulok, hindi amoy halaman, parang amoy ng dugo na humalo sa lupa. Umihip ang hangin, kumaluskos ang mga dahon. Ayoko na, baka may hayop dyan, sabi ni Vilma. Pero hindi ito hayop. Dahil nang lumapit kami sa gilid ng puno ng santol, may nakita kami nga. Bakal na balahibo na mahahaba. Parang mula sa nila lang na hindi mo alam kung ibon ba o tao. Kinuha iyon ni Simeon. Hindi ito balahibo ng manok hindi rin sa paniki. Huwag mong kunin, Simeon. Baka... At bago ko matapos ang sasabihin ko, biglang tumigil ang tunog sa paligid. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit ano. At sa katahimikang iyon, may boses na narinig kami. Mahina, pabulong galing sa lupa. At nagsasabing, ibalik ang akin. Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses at doon nagsimulang pabasag ang tapang namin. Habang papalayo kami, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Tapos may humawak sa balikat ko. Hindi tao, matigas ang hawak. Parang buto ang dulo ng mga daliri. Napalingon ako at doon ko unang nakita ang nilalang. Nakasilip mula sa likod ng puno. Mataas, halos kasing tangkad ng pintuan ng bahay. Ang balat niya kulay abo na parang nababad sa putik. Ang mukha niya mahaba, halos parang hindi pantay. Pero ang pinakamalupit, ang mata niya. Hindi pula, hindi itim. Para siyang may dalawang butas na may liwanag na parang kandila sa loob. Nagkatitigan kami. Tumigil ang oras at bumulong ito. Sa'yo din na lang, Mutya. Sumigaw si Vilma, sumigaw si Rina at hinila ako ni Simeon. Tumakbo kami. Pero habang tumatakbo kami, narinig namin ang pagaspas niya. Hindi pakpak ng ibon kundi parang mga kamay na mahaba na nagpupumilit sumabay sa amin. At alam naming hindi iyon basta aswang lang, hindi iyon pangkaraniwang nilalang. Pagkarating namin sa baryo, diretso kami sa bahay ni Lolo Paela. Kinatok namin siya ng sobrang lakas. Pagbukas ng pinto, halatang galing siya sa pagdarasal. May hawak siyang maliit na abaniko na may nakaukit na simbolo. Narinig ko na kayo. Pumasok kayo, bilisan ninyo. Lolo, may nakita kaming... Alam ko, hindi na siya nagtatago. Miguel, hawak mo pa ba ang mutya? Iniabot ko ang kumikinang na mutya. Yan ang dahilan kung bakit gumising ang nilalang. Matagal niya nang gustong kunin muli ang kapangyarihan na nakulong sa mutyang yan. Lolo, anong nilalang yun? Aswang ba talaga? Maligno siya na dating tao, pero matagal nang itinakwil ng sarili niyang lahi sa bundok Dalawis. Nabuhay siya sa dugo ng mga hayop at tao. Hindi siya kumakain,
kundi naghahanap ng lakas at ang mutyang yan ay bahagi ng puso ng unang laman ng lupa. Nilabanan ng ninuno ko. Kapag kinuha niya yan, babalik ang buong lakas niya. Doon kami kinilabutan na, pero hindi pa tapos si Lolo Paela. At ngayon nakita ka niya na, Miguel. Hindi ka niya titigilan. Tumingin ako sa tatlo kong kasama at doon ko naramdaman ang bigat ng pangyayari. Hindi lang ako ang nadamay, pati sila. Pagkasara ng pinto ni Lolo Paela, narinig pa namin ang mahinang kaluskos sa labas. Hindi malakas pero sapat para ipaalala na hindi pa lumalayo ang nilalang na sumusunod sa amin. Tahimik na umupo si Vilma sa bangko malapit sa altara. Nanginig ang kamay niya habang hawak ang lampara. Si Rina naman nakapikit, paulit-ulit na humihinga ng malalim. Si Simeon kahit pilit na nagtatapang-tapangan, kita ang panginginig ng paa. Ako naman, hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa mutsaba na kumikislap o sa bintanang parang may nakasilip. Hindi na namin narinig ang kuliglig sa labas. Parang sinisip-sip ang tunog ng paligid. Makinig kayo ng mabuti. May kaunting oras pa bago dumilim ng husto. Kapag naglubog na ng tuluyan ng araw, mas lalakas ang nilalang na yon. Lo, para saan yan? Lumapit siya sa lamesa at kumuha ng maliit na bote na may lamang pulang pulbos. Hindi siya agad sumagot sa aking tanong. Binuksan niya ang bote, pinahira ng 3 sulok ng pinto, saka dahan-dahang naglatag ng pulbos sa sahig, paikot sa aming 4. Pantaboy, para hindi siya diretsong makapasok. Hindi niya masisira yan basta-basta, pero hindi yan magtatagal. Lolo, bakit parang alam niyo nang darating siya? Sabi ni Rina. Dahil ilang gabi na siyang paikot-ikot sa baryo. Hinahanap niya ang mutyang yan. Kapag hindi mo yan hawak, Miguel, baka may iba na siyang kinuha kagabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat. Pero isang bagay ang sigurado. Tama si Lolo. Ramdam ko ang paglapit ng nilalang. Hindi lang sa hangin kundi sa mismong bigat ng mutya sa bulsa ko. Umupo siya sa lumang silya. Tumingin sa amin isa-isa. May kailangan kayong maintindihan. Hindi siya umatake ng walang dahilan. May hinahanap siyang piraso ng lakas na nawala sa kanya. At ang mutya, bahagi iyon ng kaluluwa ng nilalang na una niyang kinain. Lolo, ibig sabihin, may taong pinanggalingan yan? Tanong ni Vilma. Tumango siya. Oo, at kaya niya gusto itong makuha dahil kapag ibinalik niya sa katawan niya, magiging buo siya ulit. Kapag nangyari yon, wala lang makakapigil sa kanya sa buong lugar na to. Ayoko pong may mangyaring masama sa atin. Dagdag pa ni Vilma. Pero huli na, biglang kumalabog ang bubong. Isang beses, pangalawa, pangatlo, at mas malakas. Parang may mabigat na katawan na humahampas. Tumayo si Simeon. Lolo, nandito na siya. Hindi siya umaalis. Nandito lang siya. Sabi din ni Rina. Huminto ang pagkalabog tapos may tunog na pagapang. Pero hindi kamay. Parang mahabang kuko na kumikiskis sa yero. Nilapit ni Lolo Pael ang isang lampara sa mesa at hinawakan ang tungkod niya. Hindi siya makakapasok hanggat hindi nawawala ang pulbos ko. Pero kapag naubos ang lakas niyan, babagsak ang harang. Lolo, anong gagawin namin kapag nakapasok na siya? Miguel, ang kailangan niyang makita hindi kayo. Kapag nahawakan niya si Miguel, tapos na. Hindi na nagsalita si Simeon na, hindi rin si Rina pati si Vilma. Napayuko na lang. At sa gitna ng takot, napaisip ako, bakit ako? Bakit sa dami ng pwede niyang puntiryahin, ako ang hinahanap? Tinitigan ko ang mutya. Hindi ito ordinaryong bato. May liwanag itong parang tumitibok. Parang may buhay. At doon ko naramdaman na para akong may dalang sumpa. Habang nakaupo kami sa gitna ng bilog na pulbos na nilatag ni Lolo Paela, may biglang malalim na paghinga narinig sa labas. Higop sa kamababang pagbuga. Hindi iyon tunog ng tao. Tunog iyon ng nilalang na gutom at galit. May bumubulong mula sa labas ng dingding. Miguel!
Wika nito. Napatayo si Rina. Lolo, alam niyang pangalan ni Miguel. Hindi po normal yan. Hinawakan ni Lolo Pael ang balikat ni Vilma para pakalmahin siya pati si Rina. Kaya ko kayo dinalang apat dito para hindi siya kumuha ng kahit sino sa inyo habang hinahanap si Miguel. Sa tono ng boses ni Lolo, ramdam naming alam niyang hindi niya kami kayang protektahan ng matagal. Maya-maya, biglang may pumunit sa kisame. Isang mahabang kuko, halos kasing haba ng daliri ng bata ang bumaon sa yero. Tapos sinundan ng pangalawa. Parang inaapakan ng bubong at sinusubukang silipin ng loob. Napatigil kaming lahat at napatahimik. Walang nagsasalita. Nang biglang pumutok ang bahagi ng bubong. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ang amoy na parang lumang dugo. Umangat ang ulo ni Vilma. Diyos ko, nakikita ko ang mata niya. Sa siwang ng bubong sa dilim, may dalawang bilog na mata na may apoy ng kandilang nangingintaba. Nakatitig sa amin, hindi lumalayo, hindi rin lumalapit. Tinititigan lang kami na parang sinusukat kung gaano katagal bago mabasag ang proteksyon. Tapos nagsalita siya ulit. Ibalik niyo ang akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bakit ako? Bakit ako ang hinahanap mo? Natahimik ang lahat kasi si Lolo Paela saglit na napalingon sa akin. May sagot ang nilalang, mahina, pabulong pero malinaw. Dahil bitbit mo ang kaluluwa ko. Sabi nito. Tumayo si Lolo Pael at kumalabog ang tungkod niya sa may sahig. Hindi sa'yo yan. Hindi mo na yan pag-aari. Kay Miguel yan. At hindi mo na mababawi. Sumigaw ang nilalang. At sa loob ng bahay nagsimulang gumalaw ang pulbos ng sahig. Hinipan ng hindi nakikitang hangin. Unti-unting nawala ang harang. Lolo, nauubos na. Sabi ni Simeon. Ayoko pong mamatay dito. Sabi naman ni Rina. Pero bago pa kami makapagsalita, may malakas na bagsak sa bubong. Kasunod ang ingay ng kahoy na bumibigay. Unti-unti nang bumubuka ang siwang at handa na siyang pumasok. Naglaylay ang piraso ng yero mula sa bubong. Tumama sa may sahig na parang basag na bakal. Kasunod nun, may mahabang daliri na unti-unting sumuot sa may siwang. Dumadakma na parang sumusukat ng hangin sa loob ng bahay. Umurong si Vilma, hawak pa rin ang lampara. Lolo Pael, papasok na talaga siya. Umangat ang ulo ni Lolo Paela. Kita sa mukha niya ang nerbiyos pero hindi siya umatras. Itinaas niya ang tungkod, parang hinahanda ang sarili. Miguel, ilabas mo ang mutya ngayon na. Napakapit ako sa bulsa ko. Ramdam ko ang init ng mutya, parang may tumitibok na puso sa loob. Hinugot ko to at sa mismong sandaling yon, bumagsak ang kalahati ng bubong. Natigilan si Rina at Vilma pati si Simeon. Napasigaw habang tinatakpan ang ulo. At mula sa alikabok at sirang yero, may maitim na aninong bumaba. Nakaangkla sa poste ng bubong na parang paniki. Hindi namin makita ang buong mukha niya pero kita namin ang mahahaba nitong braso. Ang likod nito, ang likong mga kuko at ang balat na kulay abot na nunuyo. Subalit, sumabit ito sa poste. Dahan-dahang ibinaba ang muka papunta sa amin. At doon namin nakita ng malinaw. Mukha itong parang tao pero wasak. Parang sinabunutan ng masamang puwersa. Ang mga mata niya, dalawang bilog na may apoy na kumikislap sa dilim. Binuka niya ang bibig niya. May lumabas na usok na kulay abo. Miguel, ibigay mo. Sabi nito. Lumiwanag ang mutya sa kamay ko ng kusa. Maliwanag, puting liwanag na parang ayaw lumapit sa nilalang. Nagulat ang nilalang. Umatras ng konti pero hindi umaalis. Lolo, natatakot siya sa mutya. Umiling si Lolo Paela. Hindi takot, naglalaway. Yan ang gusto niyang kunin. Kapag mas lumapit ka, Miguel, kukunin niya yan pati ang buhay mo. Ang kaluluwa ko nasa kamay mo. Ibalik mo na. Lumapit siya.
Unti-unting gumagapang pababa sa may haligi. Pumupunit ang kahoy sa bawat paggalaw. Pumapalya na ang pulbo sa may sahig. Nakikita namin ang maliit na puwang na wala ng liwanag. Lolo, aalisin niya na ang proteksyon. Gagawa siya ng daan. Sabi ni Rina. Miguel, ilayo mo yan. Itago mo. Sigaw naman ni Vilma. Pero hindi ko alam kung saan pupunta. Ang mutya, lalo pang umiinit. Parang nagpapabala. Parang may gustong sabihin na. Tumingin sa akin si Lolo Paela, mabilis at mariina. Miguel, pakinggan mo ko. Huwag kang gumalaw sa gitna ng bilog. Kapag lumapit siya, ako ang haharang. Naiintindihan mo? Tumango ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Pero bago pa makapwesto si Lolo, namatay ang ilang lampara. Nagdilim ang kalahati ng bahay na wala ang ingay ng hangin, pati kulog. At mula sa dilim, may mahaba at madulas na dila ang lumabas mula sa bibig ng nilalang. Dila na parang paniki pero mas mahaba. Gumagapang sa hangin papunta sa akin. Miguel, umiwas ka! Sabi ni Simeon, pero huli na. Tumama ang dila sa gilid ng bilog at sumirit ang pulbos pataas. Natanggal ang bahagi ng proteksyon. Napangiti ang nilalang. Kunting-kunti na lang. Hinawakan ako ni Rina sa braso. Miguel, tumakbo na tayo. Lumabas tayo rito. Pero umatras si Lolo Paela at tinuro ang pinto. Huwag kayong tatakbo. Kapag lumabas kayo, mas madali kayo makukuha. Dito muna tayo. Maya-maya isang bahagi ng kisame ang bumigay. Kasabay ng tunog ng mga pirasong natanggal, ang nilalang ay bumaba sa may sahig. Nakasiksik ang mahabang paa. Para siyang nakatayo pero nakayuko at gumagalaw ang ulo niya na parang inaamoy kami. Lumapit siya sa akin. 1 pulgada bawat hakbang. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang wala akong matatakbuhan. Lolo Paela, nandito na siya sa loob. Sabi ni Vilma. Tumayo siya sa harap ko. Inilagay ang sarili niya sa pagitan namin. Tumikom ang labi niya at saka marahang sinabi ang, Kung gusto mo si Miguel, kailangan mo munang dumaan sa akin. Pumagal ang paggalaw ng nilalang, para bang nagtaka o nagagalit. Umangat ang ulo niya, tumingin kay Lolo Paela. Paela, tumatanda ka na. Wika nito. Hindi natinag si Lolo, kahit nanginginig ang kamay niya sa tungkod, ang boses niya ay matigas. Hindi mo makukuha ang kaluluwa mo. Hindi sa'yo yan, hindi na. Parang napikon ang nilalang, kumislot ang kuko. Napasigaw naman si Vilma. Napatras si Simeon, hawak ang bibig para hindi mapasigaw. Miguel, kumapit ka lang, huwag kang gumalaw. Sabi ni Rina, pero ang nilalang hindi na tumingin sa kanila. Tanging kay Lolo Pael at sa akin nakatutok ang mata niya. Umusad siya, 1 hakbang, hanggang halos kalahating di pala lang ang layo. At doon niya ibinuka ang bibig niya, hindi para sumigaw, hindi para humalinghing, kundi para magsalita na parang tao. Paela, ibalik mo ang kinuha mo sa hukay ko. Ukukunin ko kayo lahat. Nagngit-ngit ang panga ni Lolo Paela. Hindi ikaw ang nananagot sa hukay na yon. Ang lumapit sa'yo, hindi si Miguel. Ang tumawag sa'yo ay ako. Napahinto kami, kahit ang nilalang parang napaurong sandali. Ikaw ang nagbukas. Oo, ako. Lolo, anong ibig mong sabihin doon? Tanong ni Simeon, pero hindi sumagot si Lolo Paela. Dahil sa harap namin, ang nilalang ay biglang tumawa. Pero sapat para makaramdam kami ng lamig sa utak. Kung ganon, ikaw ang dapat kong punitin. At napakabilis, parang kidlat na nagbago ng direksyon. Sumaltak ang nilalang kay Lolo Paela. Naghalo ang sigaw ng 3 kong kasama, pero huli na. Tumama ang napakahabang braso ng nilalang sa tungkod ni Lolo Paela. Nabasag ang kahoy. Tumilapon si Lolo. Tumama sa dingding at nagkandadapa. Lolo! Sigaw ni Vilma habang lumuluhod
at doon ko naramdaman ang init ng mutya sa palad ko. Sunog na, parang sinusunog ang balat ko. Tumingin ako sa nilalang ng direkta. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa pero nagawa ko. At parang doon siya huminto. Doon siya tumingin. Nagliwanag ang mutya, puting apoy na walang usok. Yan ang ninakaw mo, sabi ng nilalang. Muling gumapang ang dila niya papunta sa akin. Habang si Lolo Pael pilit bumabangon, nanginginig ang kamay, sumisigaw ng basag ang boses. Miguel, huwag ka lalapit. Kapag dumikit sa iyo ang dila niyan, tapos ka. Pero mabilis ang nangyari, mas mabilis pa sa paghinga. Ang dila ng nilalang tumama sa hangin malapit sa mukha ko. Hindi pa sa katawan, pero sapat para maramdaman ko ang lamig na parang humihigop ng kaluluwa. At sa mismong sandaling yon, dapat akong mahila. May isang tunog na pumunit sa loob ng bahay. Parang sumabog ang hangin. Parang may pumutok na hangin na sa mismong tabi ko. At sa liwanag ng mutya, may nagpakita sa kanan ko. Isang anino, isang kamay, isang boses na hindi ko inaasahan. At nagsasabing, "Layuan mo ang apo ko!" Mula sa gilid ko, sa mismong puwang kung saan umilaw ang mutya, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki. Hindi tao ang lakad pero hindi rin nakakatakot. Parang nilalang na matagal nang nakatali sa liwanag. Mahaba ang buhok, puti na parang abong kumikislap. Ang balat niya parang usok na may anyong laman, pero ang mga mata niya mapayapa. At sa pagkakita ko sa kanya, napahinto ang nilalang. Parang natamaan ng malamig na latigo. Ikaw? Paano? Bumaba ang dila nito. Umatras, patras, parang unti-unting natutuyo ang apoy sa mga mata. Miguel, sino yan? Tanong ni Rina. Hindi ako makasagot, hindi ko alam. Pero ang puso ko parang alam na. Dahan-dahang humakbang ang matandang nilalang sa liwanag. Lumuhod sa tabi ko. Hinawakan ng braso ko sa mismong kamay na may mutya. At naramdaman kong humupa ang init. Hindi na parang sunog, parang kinakalma. Tahimik siyang nagsalita. Miguel, huwag kang bibitaw sa liwanag. Nasa iyo ang bahagi ko, pero nasa kanya ang kadiliman. Wika ng matandang anino. Napakisdot ang nilalang sa sulok. Sumisisid sa dilim na natitira sa bubong na gumuho. Hindi ka dapat nandito. Kinulong ka na. Wika nito. Umangat ang tingin ng matanda. Malamig ang boses na parang dumayo mula sa kabilang mundo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakagapos. Ikaw ang tumali sa akin sa hukay. Wika ng matandang anino. Lolo Pael, kilala mo ba yun? Tanong ni Simeon. Oo, yan ang nilalang na nilason mo ang kaluluwa. Hindi ba? Sapagkat dati ka nga. Iniangat ng matandang nilalang ang kamay. Huminto si Lolo Pael sa pananalita habang nakatingin dito. Hindi dahil sa takot kundi parang may bigat na pumipigil sa salita. Wag mo na, hindi pa oras, sabi ng matandang anino. Biglang kumalabog ang nilalang sa kisame. Isang malakas na hampas. Pumutok ang natitirang kahoy sa taas. Parang sinusubukan niyang basagin ang presensya ng matanda. Hindi mo siya madadala. Hindi mo may babalik ang dapat akin. Umusok ang paligid ng nilalang. Nagiging mas matingkad ang apoy sa mata. At may bago. May tunog na parang mga buto na nagbabaluktot. Lumalaki siya, tumataas, parang nagbabago ng anyo. Miguel, lumalaki siya, mas lumalakas, sabi ni Rina. Naramdaman kong kumapit sa balikat ko ang matandang anino. Hindi malakas, hindi rin mabigat, pero sapat para marinig ko ang boses niya sa mismong tenga ko. Miguel, makinig ka. Hindi mo ko kailangang kilalanin, pero tandaan mo ito. Hindi ikaw ang may dala ng bahagi ng kaluluwa niya. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ko na may lungkot. At hindi rin si Paela. At hindi rin ninakaw.
Dagdag pa niya, humigpit pa ang liwanag ng mutya parang sasabog. Ikaw ang piniling paglalagyan. Dagdag ng matandang anino. Sa kisame naman bubagsak ang nilalang. Mas malaki na, mas matalas ang mga kuko, mas maitim ang balat, at mas malalim ang apoy sa mga mata. Diretso ang bagsak niya sa gitna namin. Ibalik mo na! Wika nito. Sumugod siya diretso sa akin at ang matandang anino naman tumayo. Isinulong ang braso at sinalubong ang hampas ng nilalang. Isang tulog ng dalawang mundo ang nagsalpukan. Hindi ka na makakalabas ng hukay. Dinala ko na ang kadiliman mo. Wika ng nilalang. Hindi mo ako dala. Ikaw ang nakakapit sa akin. Wika ng matandang anino. Umuka ang sahig sa ilalim nila. Umangat ang alikabok. Lumipad ang mga tipak ng kahoy. Parang may sumabog na granada. Napasigaw naman si Rina. Miguel, umiwas tayo. Baka madamay ka. Pero hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa takot na baka mabitawan ko ang mutya, kundi dahil may humahawak sa akin. Hindi kamay, hindi rin braso. Para bang ang liwanag mismo ang pinipigil ako. Miguel, pakinggan mo ako. Kapag sumalakay siya, hawakan mo ang mutya. Kahit masunog, kahit masakit. Sa'yo sinusunod yan, hindi sa kanya. Tumahimik ka. Isang hampas. Sumalpok ang nilalang sa anino. Tumilapo ng matanda sa kabilang dingding. Lumusot sa alikabok. Halos mapigtal ang katawan niyang parang usok. Pero bago pa makarating ang nilalang sa kanya, lumitaw ulit ang matandang anino sa tabi niya. Nagliwanag ang mata na parabang bituin na nabasag. Hindi pa tayo tapos, sabi nito. Isang mabilis na kilos. Sinuntok niya ang dibdib ng nilalang at doon huminto ang oras. Literal, tumigil ang nilalang sa ere. Tumigil ang mga piraso ng kahoy na lumilipad. Tumigil ang pag-uga ng bahay. Parang lahat ay naparalisa. Maliban sa akin, maliban sa mutya, at maliban sa matandang anino. Nakatingin siya sa akin. Ang mukha niya hindi galit, hindi takot, hindi nagmamadali. May lungkot, may bigat, may presensya. Miguel, pwede mo siyang itaboy, pero hindi mo siya kayang patayin. Sa ngayon, hindi pa. Tumingin siya sa nilalang na nakalutang, nakanganga, nanginginig sa hawak ng anino. Pero meron kang kaya na ako lang ang pwedeng humingi sa'yo. Buksan mo ang motya. Huwag, Miguel. Huwag mong gawin. Hindi natin alam ang mangyayari, sabi ni Rina. Miguel, 3 beses ka nang muntik mamatay dyan. Sabi ni Simeona. Miguel, pakinggan mo kami, dagdag ni Vilma. Pero ang mutya kumikirot. Parang humihinga sa palad ko. Parang binubuksan ang sarili. At ang matandang anino lumapit sa akin. Lumuhod at inilapat ang kamay sa puso ko. Hindi kita hinihila. Hinihingan kita ng pahintulot. Wika niya. Kung bubuksan mo ang mutya, makakapasok ako muli. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti siya ng banayad. Ngiti na pahiwatig na parang pagtanggap. Ako ang nawawalang bahagi ng kaluluwa at ako ang bahagi na pinili kang maging tahanan. Tumindig ang balahibo ko. Sa sulok ng kisame naman, ang nakalak na nilalang ay unti-unting kumikislap ang mga mata. Nagagalit, nagpupuyos. Huwag mo siyang papapasukin! Huwag! At ang matandang anino tumingin sa akin. Tahimik, matyaga, handang maghintay. Miguel, buksan mo ang mutya. Pag sinabi ko ngayon, gawin mo. Tumibok ang mutya, 1 beses, 2 hanggang 3. At naramdaman ko parang may pinto sa loob ng dibdib ko na unti-unting kumakatok. Miguel, sige na. Dahan-dahang nagbukas ang bibig niya. Ngayon na. Pagkasabi niya ngayon na, gumalaw ang lahat. Parang sabay-sabay na bumalik ang oras. Pumutok ang hangin, umingay ang paligid at sumigaw ang nilalang na may apoy sa mata habang sinusubukang kumawala. Pero huli na, binuksan ko ang mutya. Parang napunit ang mundo. Parang may humigop sa loob ng dibdib ko. At ang matandang anino tumayo.
Yumuko ng bahagya at parang inaalalayan ng sarili habang hinihigop papasok sa akin. Miguel, tama na. Isara mo ang mutya. Sabi ni Rina. Miguel, ano yan? Anong nangyayari dyan? Tanong naman ni Simeona, pero hindi ko sila marinig ng malinaw. Humina ang mga tinig, humina ang tunog ng pagbasag ng bahay. Humina ang buong paligid, maliban sa dalawang boses. Yung una, yung anino, tahimik, bahagyang pagod. Sandali lang. Kaya mo pa. Yung pangalawa, yung nilalang na malakas, galit at umatras. Hindi pwedeng makabuo kayo ulit. At doon nangyari ang huli. Tumigil ang hinga ko. Nakaramdam ako ng pagkabigat. Parang may umupo sa dibdib ko. Tapos, bumalik ang lahat. Sumabog ang liwanag. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng nilalang at sabay nito, isang malakas na pagsabog ang gumiba sa kalahati ng bahay. Natigilan ang aking mga kasama. Ako naman napaluhod. Hindi na sumakit ang dibdib ko. Hindi rin ako nawalan ng malay pero may malamig na boses sa loob ng ulo ko na mahinang nagsalita. Miguel, nandito na ako. Kompleto na. At ang nilalang nakandusay. Hindi pa patay pero parang natanggalan ng lakas. Nakadapa, umahabol sa hangin. Kumakapit sa lupa na parang malulunod. Hindi maaari ito. Hindi kayo. Napatigil siya. Nakatingin sa akin. Hindi galit, kundi takot. Parang ako na ang kinatatakutan niya. Hindi ka na tao lang. Hindi ka na normal na tao. Sinubukan niyang tumayo pero nang gumalaw ako, kahit konting hakbang lang, umurong siya. Kumapang papalabas ng butas sa dingding. Hindi dahil natalo siya, hindi dahil sugatan siya, pero dahil sa kung ano ang nasa loob ko. Miguel, ayos ka lang ba? Tanong ni Simeona. Si Rina naman umiiyak at si Vilma nanginginig. At doon ko lang napansin na umiilaw ang mga mata ko. Hindi masyadong nakakasilaw, pero may bahagyang liwanag sa mga gilid, parang apoy na pinipigil. Lolo Pael? Teka, nasa si Lolo Pael? Tanong ko. Nakita ko si Lolo Pael, nakahawak si Vilma sa kanya. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang dibdib, hinihingal pero gising. Tumayo siya ng dahan-dahan, sumandal sa poste, at nang tinignan ako, hindi takot. Hindi gulat, hindi nagtataka. Parang hinihintay niya talaga. Miguel, yan ang dahilan kung bakit ibinigay ko sa iyo ang mutya. Lolo, ano ba talaga to? Dahan-dahang lumapit si Lolo Pael, kahit nangangapa sa sakit. Humawak siya sa balikat ko. Hindi lahat ng anino ay masama. May mga anino na bahagi natin, bahagi mo. Hindi ka nila gagalawin ulit. Hindi na sa ayaw nila. Kundi dahil natatakot na sila sa iyo. Sabi ni Lolo Pael. Tumahimik ang bahay. Naging banayad ang hangin. Pero sa loob ko, may boses na mahina pero malinaw. Miguel, huminga ka muna. Hindi pa ako buo, pero ligtas ka na. At doon ako napaupo. Naramdaman kong bumigat ang katawan ko. Parang napagod ako ng sobra pero hindi masakit. Parang pagkatapos ng bagyo. Ganun ang pakiramdam. Miguel, anong gagawin natin ngayon? Hindi ko yun nasagot. Pero alam ko, hindi pa ito ang huling banga. Hindi pa rin ito ang huling gabi na haharapin namin ang nilalang na yun. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon mula nang lumitaw ang anino, kami ang natira, kami ang nakaligtas. At ako, hindi ko nahawak ang mutya kasi nasa loob ko na siya. At doon muna nagwakas ang gabing nakakapangilabot na karanasan namin.